Okay guys, maayong hapon. Good afternoon everyone. I hope klaro tayo dyan sa inyo ngayon. And time check natin, 1:00 ng hapon. Maririnig yung mga bata sa background kasi nandito ako sa bahay ni Madam Ten Gives and ano yan? Books. Wow, patingin ako. Come here. Wag ng letter yan. Come here, dito ka. Wow. Ay, nag-color ka. O, so hi ka muna sa kanila. Hi. Mommy. Doon, hi ka muna sa kanila. Say hi, guys. Hi, guys. Anong color mo pala? Mommy. Ah, Colors. That is a horse. 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 Wow. No stars. Yeah. Your stars. I spy with my little eye something that starts with letter W. Loving you. That's a wheelchair. Okay. Letter X. Mommy. Where's letter X? Here. Alex. Letter U. You. Wow. And more stuff. Wow, letter A. A. Go play with your brothers and morning. Kay mama is working a little bit. Go. No. Color ka lang doon. Okay, no daw. So anyway guys, we are back from the hospital. This is Mayumi now. Nakaalis kami sa hospital nung, I believe, Thursday ba yun? Thursday kami nakalabas. Akala ko Monday makakalabas na kami. But Tuesday, Wednesday, Thursday, nagstay pa kami ng hospital. Dahil sa rason na pangit pa yung ubo niya at nagka-diarrhea siya. So we had to make sure na wala na siyang diarrhea para sigurado na hindi siya ma-dehydrate pagdating sa bahay. It was a really good advice from the doctor. But nag-under observation ako sa kanya kasi ngayon Sunday na no? Nakalabas kami Thursday. Friday and Saturday nag-under observation and thank God, alhamdulillah, hindi naman siya inuubo. Wait lang. Ashley! Ashley! Can you close the door, anak? I am vlogging and your noise is quite louder. Yan, oh. Yan na door, oh. Thank you, yan. Ayan, thank you. Ayan. So, tamang-tama dito si Mayumi kasi siya naman yung topic natin ngayon, guys, no? So, nakalabas kami ng Thursday and I wanted to make this episode kasi gusto kong i-share sa inyo yung learning ko sa pag-hospital ng anak ko. Magkano yung bill namin, magkano yung inaabot, magkano pala dapat yung budget, paano ko binabalanse yung mga gastusin, lalo na pag may na-hospital sa mga anak ko. Okay? So, mag-flashback tayo konti. Story time to tungkol sa pagka-hospital ni Mayumi at sa bill niya na malapit umabot ng 100,000 pesos. Paano ko naigapang yon at paano ko nailabas yung anak ko na hindi ko binenta yung katawan ko? Kailangan ibenta yung katawan. Sabihin ko na, unahan ko na yung basher. Akala mo naman kung ibenta mo yung katawan mo, may magbili. Masaya ka na. Sige, sabihin mo dyan para makatulog ka mamayang gabi. Kasi pag hindi mo gisabi yung nararamdaman mo, baka hindi ka makatulog. Kilala kita no? Masyado kang atribida sa lahat ng ginasabi ko. Magsabi ako ng positive, galit ka. Magsabi ako ng negative, galit ka. Magsabi ako na successful ako somewhere, galit ka. Magsabi ako na palpak ako somewhere sa maling desisyon ko, galit ka pa din. Saan man ako maglugar sa'yo? But anyway, hindi naman umabot sa point na kailangan kong ilagay sa black market yung mga atay at bituka ko. Malinis naman yung atay ko, huwag kayong mag-alala. Wala namang problema sa kidney ko. Mabenta ko pa siguro to ng mga 75% from the whole price. Black market, kung ang presyo ng napaka-healthy na kidney is nasa, let's say lang sample, 1,000,000. Mabenta ko po to ng akin ng 750. Naalagaan ko pa ng konti. So, ano nga ba ang nangyari before that? Basically, ang una talaga nagkaubo is si Chico. Tapos si Chico, guys, kasi matagal maayos yung ubo niya. And also, nasa linya namin, sa pamilya namin, na may mga cases kami ng asthma. Na-mention ko na to before na si Madam Bibi at si Madam Ten Gives, mababa po yung kanilang ginhawa, yung hininga nila. And their chest is a bit, yung para siyang higher
kasi mahina silang huminga. Kaya hindi sila pwede sa mga extreme na mga activities. Siguro swimming, okay, ganun. Pero mga extreme, mga hiking, mga mountain climbing, hindi sila pwede. Though tinry naman nila, pero talagang hangak. Okay? So, si Chico, nagkaroon siya ng ubo, matagal siya na okay. And then, sumunod na inubo si Mayumi. Napakainit kasi ng panahon, tas biglang uulan, tas nag-swimming pa kami. Lahat na madami na sigurong factor yun. Pero wala naman sa amin, wala sa bahay ko yung mga stuffed toy, wala sa bahay ko yung mga yosi, mga vape, mga usok-usok, wala namang ganun. Nagkataon lang talaga na panahon, masama din talaga yung panahon. So, nung inubo si Mayumi, that was just even the 4th day nang sinugod ko na siya sa hospital. Kasi on the 2nd day na inubo siya, 3rd day na inubo siya, dinala ko na siya sa doktor. Okay, may doktor siya dito sa Jensen talaga. Sila magkakapatid na very affordable at napakabait. Shout out sa doktor ng mga anak ko. Doc Ramizo, maraming salamat for taking care of my children, for understanding my situation. Ayan, naiiyak na naman ako kasi, minsan ka lang maka-friend ng doktor na concern sa'yo, guys, no? Sometimes, mga doktor na nakikilala mo, meet and greet and layas na. Hindi mo talaga ma-feel na meron silang listening ears, okay? But this doctor is amazing. She's a great doctor. And she listens. She knows her patients, okay? So anyway, dinala ko kay Doc and then binigyan siya ng gamot which is antibiotic kasi pangit na nga yung ubo niya, marami na siyang plema, mababa na yung plema niya. Pero masama na ang pakiramdam ni Mayumi on the 3rd day, matamlay na siya, hindi na siya masyadong umiinom ng gatas niya, hindi na siya masyadong kumakain, pangit na din yung ubo niya. So, nag-prepare na ako, sabi ko baka mamayang gabi or bukas, i-admit ko na pag hindi naging okay sa gamutan. So, ngayon pagkagabi nun, guys, nagkataon na during the night time, reklamo na siya ng reklamo kasi barado daw yung ilong niya, hindi siya makatulog hanggang umabot ng alas 12, alauna ng umaga. So, nung mga alas 12 ng hating gabi, inihiga ko na si Mayumi sa katawan ko, nakaupo lang kami kasi ayaw niyang humiga. Maya-maya, nanginginig na siya, guys. Sumusuka siya, tas nanginginig siya. So, grabe yung kaba ko kasi baka mamaya biglang maputol yung hininga niya at mahuhuli na bago ako pumunta ng hospital. So, ginising ko si Bunny, sabi ko kay Bunny, maglagay ka ng gamit sa bag, sa basket, dalhin na natin yung mga bata sa hospital. Tama naman, during that time, meron akong pumasok na ekstrang katulong sa bahay. So, naiwan ko yung mga bata na nagmaneho ako ng hating gabi papuntang hospital. For the hospital, I chose etong hospital na nandito malapit kay Madam Ten Gives. Okay? Maraming hospital dito sa General Santos City. Nung unang na-admit si Mayumi, sa Soc Sargent Hospital ko siya dinala. This time, sa Mindanao Medical Center ko naman siya dinala. Actually, yung Mindanao Medical Center, last kong pasok dyan, masama yung aking memory is pagkapatay ng tatay namin. Kasi nung na-aksidente yung tatay namin, 18 years old ako, nabanggaan siya ng malaking truck and nag-internal bleeding siya. Diyan siya dinala and diyan siya nabawian ng buhay. So, it brings me bad memories. But I found out na it was already okay nung pumunta kami. So, sinugod ko agad siya sa emergency na. And fairness, guys, no, I'm very happy kasi I was able to learn and find the courage na mag-drive ulit. Somehow, I was hesitant nung una kasi nga, ibang side yung minamaneho namin sa Uganda. Opposite side sa Pilipinas. And I thought I couldn't do it, but then I really pushed myself kasi katulad ng mga ganitong instances, emergency, paano, sino magmamaneho. So, alam ko hinahanap niyo si Parts, but since nilipat ko ng Mayumi Thailand closet sa bahay, hindi ko na kailangan ng labas-labas pa na masyado. So, mostly sa bahay lang talaga. Kaya I preferred na ako na yung magmaneho. And si Parts din, nagkaroon na din siya ng maayos na trabaho. So, moving on, nagmaneho ako ng alas 12 ng hating gabi, diniretso ko na sa hospital si Mayumi. Pumasok kami ng emergency room para maswero na siya, ma-check na siya anong problema. And then, yeah, that was the start na inadmit siya. So basically, ang diagnosis niya on the first day, paglabas ng x-ray niya, it was already a pneumonia. Nagsimula na yung pneumonia sa katawan ni Mayumi, yung experience niya. But, nung una, feeling namin okay lang, no, pneumonia. Pero it actually progressed. Nag-progress siya on the 2nd day. Kaya nahulog si Mayumi sa mild risk to mild risk to high risk na pneumonia, severe risk pneumonia.
So, okay lang naman kasi naagapan naman namin. But like I said, ano yung takot ko ba? Na knowing na kung hindi ko siya naagapan, something could have happened, no? Na hindi ko magustuhan. Okay? So, ngayon, on the first day namin sa hospital, turok na agad sila, guys. Ayun, umalis si Mayumi kasi si Mayumi talagang natutuwa pag nandyan ako, guys. Talagang very clingy. But, on the first day, bigay na agad sila ng tawag nito, ng antibiotic. So, antibiotic na, dextrose na, gamutan na, no? Ang binigay sa kanya din para sa diarrhea kasi nag-diarrhea nga si Mayumi. So, matamlay siya. I can remember matamlay siya first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Bumalik yung sigla niya mga seventh day na tsaka eighth day yung palabas na kami. And she was not really eating. She was refusing the food. Kung wala yung dextrose, mag-aalala talaga ako. Gumagata siya pero pa konti-konti. Tag 2 ounce lang, 3 ounce lang. Nakakaubos na siya ng 8 hanggang 10 ounces ng gatas. So ngayon, yun yung talagang tinutukan doon. Yung kanyang ubo, which is napakapangit talaga ng plema, at saka yung diarrhea niya, yun yung talagang tinatarget. Good thing wala naman siyang lagnat at maayos naman yung kanyang nakakatulog naman siya. So basically, yung medication namin, nag-focus talaga siya sa pneumonia. On the 5th day, so etong hospital na pinuntahan namin, guys, sa mga edad na ganito, if kakayanin kong magbayad ng private room, okay? Gagawin ko. Kasi pag mga bata, ibig sabihin, kailangan, habang ginagamot sila, kailangan nilang matulog, magpahinga. Pag nag-ward, ilang pasyente, 4 hanggang 6, minsan 8. Minsan, pasok, labas, naaabala yung mga bata. So, sabi ko, okay lang, i-private na lang natin. So, as you can see, nag-private. May nag-comment nga doon, Madam, bakit mo pa kailangang ipakita yung hospital, i-review, ganito, ganyan. I don't know pero it was, I believe I am okay to share my opinion. Okay? And I am sure, alam naman din ng mga hospital yan. At hindi lang naman din ako yung mga pasyente that time. Ang daming pasyente. Okay? At alam din ng hospital yung mga concern sa kwarto nila. So, other than tulog na siya, gatas niya. So, other than yung ating survey form na talagang hinulog ko dun sa box at saka yung pinaabot ko din sa kanila na concern sa room, ayan, okay naman ang services nila, magaling naman ang service, pero yung room nila talaga, kailangan na talaga siyang i-renovate. Kailangan nang i-renovate. At kailangan na talaga nilang i-check yung paglilinis. Kasi malinis naman, pero yung toilet, hindi ako satisfied sa paglilinis nila ng toilet, basically. Meron namang luma pero malinis, no? So, anyway, nilagay ko din yan sa comment section. And, ano pa ba? I guess that's it. On day 5, tumawag yung doktor sa akin kasi may lumabas na rashes. Mga pulang rashes sa katawan ni Mayumi. Una kong napansin sa mukha niya 2 sa may cheeks area. And then, pagka kinabukasan, tumabi ako sa kanya pagtulog. Pagka next day, may lumabas sa may arms niya, sa may left side ng arm niya, may lumabas na mga 7. And then, may lumabas sa paa niya na 1. And then, the next day, may lumabas ulit sa chin area niya at saka sa noo niya banda. Meron din. So, talagang nagtataka ako saan galing yung rashes. So, nireport ko na naman. So, mabuti na lang talaga at nasa private si Mayumi kasi nasa contagious part. Viral kasi yung case niya. Contagious. So, dapat talaga nasa private siya. Okay? So, talaga nag-alala ako kasi ayoko din siyang iuwi. Ang una kasi sabi ng doktor, at least 5 days siya sa hospital. Kasi nung unang na-hospital siya, 5 days lang din yon. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko ng 5 days. Kaya sabi ko, let me listen to the doctor. Pag sinabi ni doc na hindi siya komportable na ipauwi si Mayumi, I will not fight that. Kasi kids cannot tell you how they feel. Pero yung kutob ko as nanay, hindi okay. I feel like talagang kailangan niya pang magstay. So, good thing, pagdating ng 7th day, masigla na siya, kumakain na siya, yung pupo niya medyo okay na, nagpalit kami ng gatas niya. For the meantime lang, kasi 900 pesos yung pack ng gatas na lactose tolerant, lactose free, ayun.
And then, pagka 8th day naman, talagang masigla na siya. So, sabi ni Doc sa akin, nung 7th day ng gabi, hating gabi, tumawag si Doc. Sabi niya, Princess, di ba naikwento ko sa inyo yung doktor na ano yung sinabi niya sa akin? Sabi niya, Princess, ganito, ganyan. Alam ko nag-aalala ka, ganyan. Okay na, na-check ko na lahat. Check ko na yung dugo niya. Wala naman siyang dengue. Kasi akala ni Doc nung una din, guys. Dahil nga yung CBC niya, lumabas mababa. So, kinabahan si Doc, akala niya dengue. So, nagpa-dengue rapid test. Okay? Para ma-secure lang talaga, ma-cross out sa list ang possible dengue case. So, okay na yun. Then, may rashes na lumabas. Pinatest ulit. Wala namang measles. Okay, goods. So, on the 8th day, talagang nagbigay na si Doc ng go signal na pwede nang lumabas. And then, this is the most requested part. Magkano ba talaga yung bill natin? So, ngayon, I'm going to show you guys my bill sa hospital kasi pwede naman siyang ipakita, no? That was my personal, Yumi. Nag-prepare na ako ng mga documents doon. So, like I told you, I shared with you guys na nag-process ako ng solo parent ID. Kasi nga, 3 years na walang contact. Sa solo parent, merong ganong cases. Pag wala na kayong communication o hindi na siya nagsusuporta, valid ka na maging solo parent. Okay? Kasi syempre, ikaw na lang naman talaga mag-isa. Other than that, what I do have, ayan, is a PhilHealth. I am a member of PhilHealth. And this is very important na talagang magkuha kayo ng PhilHealth. Okay, later on malalaman nyo kung bakit. And then, basically, dumating yung bill ni Mayumi on the 8th day. Medyo napalaki yung mata ko, guys, kasi sabi ko, 3 araw na lang pala kami sa hospital. Pag nadagdagan kami ng 3 araw sa hospital, yung bill namin ay aabot siya ng 6 na digits or 100,000 pesos or more kung tumagal pa kami sa hospital. I'm going to show you guys a bit of screenshot and then bilugan ko na lang yung mga detail, no, ng total. So, yung total namin for 8 days na nandun kami sa hospital ay 76,462 pesos and 65 centavos. Yan po yung total namin. So, I am grateful. Katulad nga ng sinabi ko, nung nakita ko yung bill, guys, sabi ko talaga, alam niyo yun, gumaganon talaga ako, mataas yung counter ng cashier, no, ng billing. Sabi niya, permahan mo dito, ma. Medyo na ano pa ako kasi ang daming number. Sabi ko, oh my gosh, saan ba dito yung total? Kinakabahan ako. Actually, iniisip ko lang, guys, yung bill ay nasa 50 lang. Pero sabi ko, yung bill ni Mayumi nung unang beses na hospital siya, ay nasa 50. So sabi kong sumobra kami ng 2 araw, siguro nasa 80, 70. So medyo tumama ako doon. So imagine kung tumagal pa talaga si Mayumi, aabot talaga yun ng 100,000. So again, for 8 days, it's 76,462 pesos and 65 centavos. I-itemize natin. Ilalagay ko dito yung, tatanggalin ko na yung mga personal details namin, pero yung itemize lang nung gastos. So, yung particular at yung actual charge. So, ang naintindihan ko lang dito, yung iba madali naman siyang maintindihan. So, room and board, private room yung ginagamit namin. Na-charge kami sa 8 araw, na-charge kami ng 20,300 pesos. So, let me just get a calculator para magkaanuhan tayo, no? So, ito na yung presyo ng mga hospital ngayon sa Pilipinas, by the way, you guys. Sa mga walang idea, this is it. Sa mga nakatira na sa abroad, mako-compare ninyo, divided by 8 days or 7 nights. 20,300 divided by 7. 2,900 pesos kada gabi. Included na dyan yung linen. So, sa linen nakakatawa pa. Kasi si Mayumi, diarrhea, eh di nagre-request ako na palitan. Hindi ko naman alam na kada palit pala may bayad. Late ko na pong nalaman. So, medyo may pagkatanga din ako that part, no? So, sana I should have known. I should have brought my own linen para mabawasan yung gastos. But anyway, like I said, it's 20,300 for 7 nights, 8 days. Sa drugs at medicine ni Mayumi, mga gamot niya, which is, ang dinig ko kay Doc, yung mga antibiotic na tinuturo kay Mayumi, mahal. Kasi mga antibiotic na siya na parang all-in-one, parang ganun yung kanyang effect. Marami siyang ina-address na sakit. 17,782 pesos and 40 centavos. Then, mga supplies na ginamit, siguro yung mga dextrose, mga tube, mga ano-ano pa bang ginagamit nila pag nagpapainom, nagbibigay ng gamot. Kasama na yun lahat.
umabot ng 23,305 pesos and 24 centavos. So, eto lang yung natatanggap natin na copy. Ganito yung itsura niya. Okay. And then, yung total nun is 61,387 pesos and 65 centavos plus pa yung doctor's fee. Huwag nating kalimutan. So, the doctor's fee, so tumotal talaga siya ng 76,462 pesos and 65 centavos. So, ngayon, si Doc Ramizo kasi, pag nagpapa-check up kami sa clinic niya, the check-up is only 250 pesos. Compared sa ibang mga clinic na 500 pesos pataas yung check-up, sa mga bata, pedia kasi si Doc Ramizo, 250 pesos lang per patient. Kada check-up yan, outpatient. So, pag sa hospital naman, 7 days kami, which is ang nabayaran namin sa doctor's fee is 15,000 pesos. Compared sa ibang mga doktor, mas mura pa din si Doc Ramizo. So, again, yung total namin is 76,462.65 pesos. So, ngayon, pagkakita ko ng total, sabi ko, good Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Sabi ko ganun, anong gagawin ko? Malapit po 80 mil yung bill. Asan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Okay. So, maya-maya na, in-update na ako, no? Mayroon ng total bill. Maya-maya, nakita ko na nag-reply na yung insurance. So, when it comes to insurance, let me tell you guys, it's very funny. Kasi, nung na-hospital si Mayumi the first time, 1 month na lang, mag-e-expire na yung binayaran kong insurance. So, nagamit niya pa. And then, sabi ko, kukunan ko siya agad just in case. Actually, yung mga anak ko kailangan kunan. So, sabi ko, kukunan ko siya agad just in case at yung ibang mga anak ko. Ngayon, kumuha ako, guys. Okay. Basically, other than the PhilHealth ko, dependent yung mga anak ko, meron din akong kinuhang HMO na ito nga yung insurance natin, no? And itong insurance na to, I'm going to reveal, so listen properly and try to consider para sa mga ayaw ng mga mahal na insurance, wala tayong, I feel you. The insurance I have for my children, isa lang. Ito lang, insurance ng Cebuana. Ito yung tinatawag nila na Cebuana Health Max, where you are going to pay 3,000 pesos and then you will be covered 150,000 consumable for 1 year. Pero syempre, meron pa yun siyang terms and conditions. Kayo na lang bahalang mag-research. Pero try to consider that for your children or kahit sa inyo. Okay. So ngayon, magkano na lang yung binayaran natin na total? So keep in mind na may mga gamot si Mayumi na hindi nabili sa butika kasi ubos na. Binili ko siya sa labas. So minsan I could spend like 2,000 pesos, 3,000 pesos, minsan 1,000, minsan 4,000, kung ano yung kailangang bilhin. Syempre may mga needs din sa hospital, pabalik-balik din ako sa hospital, everyday kailangan ko din siyang puntahan. So other than the hospital expenses, meron akong personal expenses din, which is hindi na natin kailangan pag-usapan yun, eto na lang sa bill, para meron kayong, I am sharing this to you para meron kayong reference, that's all, okay? Para lang may reference kayo, and whatever I learned from this one, you will also learn, okay? So ngayon, binawasan ng PhilHealth. PhilHealth actually deducted a total of 30,000 pesos para sa case ni Mayumi. Again, 29,250. Okay, let me just give you the exact amount kasi papakita ko naman sa inyo itong calculation. 29,250 pesos na exact amount ang binawas ng PhilHealth sa case ni Mayumi na pneumonia. So, depende kung anong sakit, depende doon yung ibabawas ng PhilHealth. Kasi si Chico before na hospital siya, diarrhea and vomiting, konti lang yung binawas ng PhilHealth. Parang ano lang, 6,000, 5,000, parang ganun lang. And I ended up paying 20,000 plus sa bill ni Chico before. Okay. So, after nun guys, so may natitira pa rin akong bill. Okay, after that. Kasi nga, binayaran na ni PhilHealth yung iba. Ngayon, nag-reply na yung HMO ng Cebuana Health Max and they actually covered 42,816 pesos and 60 centavos naman. So overall, nagkaroon pa rin ng excess na kailangan kong bayaran out of pocket na 4,396 pesos and 5 centavos. So,
overall, ang laking tulong. Ang laking tulong ng PhilHealth, ang laking tulong ng HMO. So sa HMO, kung nagbayad sila this time kay Mayumi ng 42,816, ibig sabihin, meron pang pera si Mayumi sa Health Max niya, which is around 108,000 pesos pa na coverage na pwede niya pang magamit all throughout the year kasi consumable siya. Alright? So, eto guys, ang pinaka-importante na part. Kung wala yung HMO na yon, kung hindi ako member ng PhilHealth, si PhilHealth pwede mo lang hanapan ng paraan eh. Pero kung hindi ako member ng HMO, imagine how am I going to cover that bill? Medyo confident ako kasi merong Cebuana Health Max ang mga anak ko. Okay? Nakakatulong yun. So, other than that, mas nakafocus ako sa sa gastusin ko sa after, ni Mayumi, yung home medication niya na. So, whatever money I kept on the side, and I also have, Mayumi also have some lola and some nanas na nagpadala ng kanilang help para sa gamutan ni Mayumi. Maraming salamat po. I actually used that one to buy her medication after ng paglabas niya sa hospital. So I'm very happy. Again, God is listening. Whatever our worries are sa heart natin at sa mind natin, God is listening and God is always there, you guys. You might think na alone ako, pero I am not going to be okay like this kung hindi ako churchgoer. I always tell you that. Pero malakas ang faith ko na God is going to move mountains for women, for children. Kasi we are very vulnerable. Okay? We are vulnerable. Senior citizens, mga babae, mga bata, lalo na pag mga bata. So, maraming salamat, of course. Maraming salamat sa doktor ni Mayumi. She loved my daughter dearly and all my children. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng pagmamahal, mensahe, well wishes, naghatid ng pagkain sa hospital. Maraming salamat kay Ma'am Charmaine for sharing your blessings. Maraming salamat sa nagpadala ng ng kanilang blessings. I don't want to say their names na, pero maraming salamat. You know who you are. Everything helped my children. Hindi lang kay Mayumi actually, no? Talagang extended sa mga anak ko. So maraming salamat po. And I'm very happy at masaya ako na in times of need na katulad nito, I did some good decision, which is magkaroon ng HMO yung mga anak ko. Kasi mahirap. I don't know how I will be pag may nangyaring masama sa mga anak ko or pag napahamak sila dahil lang iniisip ko na wala akong pera para ipagamot sila. Okay? So like I said, ako lang lahat po yung nag-asikaso nito. Ako lang din lahat ang nagbayad ng insurance ng mga anak ko. But God is good. He made it possible for me to be strong and tough and to solve problems, no, one by one. So other than the bill, kumuha din ako ng medical certificate ni Mayumi. So ang medical certificate niya is pediatric community acquired pneumonia, pneumonia C, severe to moderate risk, acute gastroenteritis with moderate dehydration. So, meron na siyang mga ganyan. Meron na siyang, may diagnosis talaga siya na kinuha ko talaga yung copy para alam ko. Then, I also made sure I have my Mayumi's birth certificate na PSA certified. Lagi kompleto yung mga anak ko pagdating sa certificate. Dala-dala ko lagi yung mga yan, guys. Kasi, in case na meron akong kailangang i-process, kailangan lagi yung birth certificate ng mga bata. So, basically, from 76,000 or 77,000 pesos down to 4,000 pesos na bill sa hospital for 7 nights and 8 days, all because of PhilHealth and Cebuana Health Max. Actually, pwede pa yan siyang ma-zero bill kung si Cebuana Health Max ay nasa ward ka. Kasi si Cebuana Health Max, dapat sa ward ka talaga niyan. Covered siya lahat pag nag-ward ka. Pag private may matitira, may babayaran ka. So, kung nag-ward kami ni Mayumi, zero to lahat. Ika-cover lahat yan ng Cebuana Health Max. As in zero. Pero okay lang din kasi I chose her to stay sa private nga para makapagpahinga. Ayun. So maraming salamat you guys. I know marami sa inyo ang na-curious sa bill na ni Mayumi. At sana may natutunan kayo sa episode na to. Sa mga hindi pa nagkaroon ng HMO sa mga anak ninyo, kunan nyo. Pag single nanay ka, kunan mo ng HMO yung anak mo para hindi ka mag-alala. 3,000 pesos is
is nothing compared sa kung magkasakit yung bata na umaabot din. Imagine, halos 50,000 pesos din yung nabawas, tapos 3,000 pesos lang yung binayad mo, di ba? Napakagaling yan, napakagaling. Hindi ka magdadalawang isip na i-admit yung anak mo kung may kutob ka na something is really wrong and you have to go to the hospital right away. So, si Chico kasi asthmatic din yan. Si Calby inuubo, madaling gumaling, pero medyo mahina ang resistensya ni Calby kasi siya, mapili sa pagkain. Si Chico magaling kumain pero ubuhin, yun naman. So, ikaw din nanay, ikaw ako as single nanay, dapat may HMO din tayo para pag may na-hospital, hindi naman tayo mahirapan. Kasi tayo lang yung sandigan, 'di ba? Other than si God yung sandigan natin, tas tayo yung sandigan ng mga anak natin. So, we have to really think ahead. Ayun. So, maraming salamat you guys. Time check, 1:50 p.m. ng Sunday, February 15. Maraming salamat po once again and mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa mga anak ko, well wishes ninyo, messages ninyo, walang sawang panonood at pagsusubaybay ninyo sa kwento ng buhay namin, sa kwento ng buhay ko. Lalo na ngayon na parang nagpaparamdam si Mr. Riga at nag-iigat-igat, sinampal ako ng pera, sinampal ako ng mga anek-anek. Tingnan natin kung ano ba talaga yung pinaplano, ang laro-laro ni Mr. Yega this 2026, guys. Pero ang huling alam ko is gusto niyang pumunta ng abroad at magkita-kits. Diba? Sana all may comeback. May comeback ba talaga? Hulaan nyo na lang sa baba. So maraming salamat everyone. Again, much love, Princess Higa. See you on the next one.